Magandang araw sa inyo mga kaparokya. Ngayon ay araw ng Lunes, August 28, 2023 at kamusta kayo? Sana nasa mabuti kayong kalagayan at sana ay nakakain na kayo ng pananghalian o ng merienda ninyo. At ngayon ay araw ba ng Ninoy Aquino Day? Talagang holiday po ngayong araw ng Lunes at karamihan sa atin ay walang pasok. So, I'm here again to talk about our Gilas Pilipinas, but I'm not here to criticize what happened last game against Angola. Para sa akin ay move on na tayo doon at may nananalo talaga at may natatalo at yung sitwasyon natin for our last two games ay natalo tayo. So, I'm here. I'm going to talk about our next game against Italy. Para sa akin, it a must-win situation for our Gilas Pilipinas. Pero syempre, dapat manalo muna ang Dominicana or Dominican Republic sa team ng Angola. Kasi kapag natalo ang Dominicana sa Angola ay no bearing game na para sa atin ang laro dahil top 2 teams lang ang makakapasok sa second round. So if Dominican Republic wins against Angola at manalo ang Gilas Pilipinas sa Italy, at least 13 points pataas, Gilas will definitely go to the second round. But if Angola wins against Dominicana and Angola will advance to the second round. At kapag natalo tayo sa Italy will advance with Dominican Republic sa second round. So naintindihan nyo po ba? Sorry kung hindi nyo naintindihan . So kapag natalo tayo sa Italy or manalo tayo sa Italy ng at least single digits ay makakapasok pa ang Italy sa second round. Kaya kailangan manalo muna ang Dominican Republic laban sa Angola at manalo tayo at least 13 points sa team ng Italia. So masalimuot talaga ang sitwasyon ng ating Gilas Pilipinas or ating national team para sa next game. At ang Italy ay isa sa powerhouse team sa FIBA or international stage. Pero huwag mawala ng pag-asa. Para sa akin, huwag tayong mawala ng pag-asa. As long as may nakikita pang pag-asa ay dapat natin pagsumikapan para mapagtagumpayan. Our big should step up kasi reliable naman ang ating mga bigs, 'di ba? Kay Soto got multiple rebounds, even si AJ Edu at talagang naka-contribute naman sila at si Junmar Fajardo, not even our bigs but also our players, all of our players kasi they have their own talents. Kailangan lang talaga ma-utilize lang talaga sila ng maayos. At saka syempre, hindi mawawala yung sipag kasi yun yung kulang natin for our last two games. Sipag, hustle, aggressiveness, at depensa, at kulang sa box out. Yun yung mga nakita ko kagabi. Tapos yung tira sa labas, yung reliable 3-point shooter natin ay yun din ang kulang natin. Sayang na sayang din talaga yung mga tulad ni Jordan Heading, Matthew Wright, even si Marshall Lassiter. Kasi sa international stage, kailangan talaga dyan yung shooter, step-up shooter. Sa international, yun yung kailangan. Importante yung step-up shooter talaga, yung mga shooter. They have their own talents, di ba? Kumbaga, kung kaya ng Japan na manalo sa European team, kaya din natin
'Di ba? Kaya din ng Pilipinas. Muntikan pa nga yung Dominican Republic eh. Kumbaga, at saka last game din. Sorry, kung pag-usapan natin yung last game, yung ano lang, yung may halong malas din talaga at pagod si Jordan Clarkson. Not even yun si Jordan Clarkson. Yung mga tirada natin sa Beyond the Arc, kung may pumasok doon, at least dalawa, magbabago ang sitwasyon ng laro. So, kaso nga lang, wala talagang pumasok eh, lalo na sa second half. 'Di ba? Wala talagang pumasok. Tapos yung mga tira ng Angola ay pumapasok yung mga 3-point shot nila. Eh kung sumablema ng at least dalawang 3 points yung Angola doon sa may ano, lalo na yung highest pointer nila, ilang tiniran yun sa 3-point shot eh. Puro may ano eh, puro may sumabay pa eh. Talagang contested yung ano eh, yung tira niya eh. Pero talagang swerte lang din talaga yung team Angola. So, yun yung kailangan natin talaga sa international stage, yung shooter. Sayang at na-miss natin yung si Jordan Heading. At hindi ko i-criticize yung ating coach, di ba? Dito sa Pilipinas, ang basketball dito ay may halong politika. May kita mo naman sa PBA, di ba? May mga sister team, di ba? May mga farm team, kung sino yung pinakamalakas na player makukuha ng mayamang team, 'di ba? Doon pa lang makikita na yung hindi pa nga draft pa nga lang eh, nakukuha na kaagad yung malakas na player eh. Doon pa lang ay kitang-kita na may halong politika ang ating basketball dito sa Pilipinas. At kahit sinong coach ang kunin natin, kung wala tayong sapat na preparasyon ay wala talagang hindi tayo mananalo. Hindi tulad ng Dominican, ay not even yung Dominican, yung ibang team, yung Japan, di ba? Talagang very organized nila. Kumbaga, talagang pinaghahandaan nila. Tayo hindi eh. 2 weeks preparation, 3 weeks preparation, or 2 weeks, hindi sapat yun para manalo tayo. Move on na tayo. Again, move on tayo. Sana manalo ang ating Gilas Pilipinas at manalo muna ang Angolan, ang Dominicana or Dominican Republic sa kamay ng Angola. So, hopefully God will guide our players para manalo tayo at sa next game. Hanggang dito na lang at papaalam na ako. Thank you and God bless.